Panginoon, maraming salamat po God sa umaga po ito, Lord. At muli na namin pinupuri, Panginoon, muli na sinasamba, Panginoon. Kaya salamat sa buhay at kalakasan na meron kami sa umaga ito, Panginoon. Kami natin lahat, Panginoon. By your grace, Panginoon, God sa kalakasan na pinagdala sa amin, Panginoon. God, sa umaga ito, gusto namin pagkalog sa inyo, God, pinakamatas na pupuri, Panginoon. Pagsamba, gusto namin kayong mawitan dahil kayong aming Diyos at deserve yung pagkat ng papurihan, Panginoon. At dalayan po namin, Lord, sa umaga ito, Panginoon, na kayo patuloy na kumilos sa mga inabawang sa Panginoon, ang Panginoon Espiritu, Lord, siyang God na susahin mo, God, sa umaga ito, Panginoon. Bigyan na sa Lord, and God, mahal na mahal po namin kayo sa inyo po namin namin lahat ng kapurihan, pagsamba at pasalamat sa tayo pa ng aming Panginoon Jesus.
na nagbibigay ng lahat ng aming mga kailangan, Panginoon. Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa sa amin, Panginoon. Diyos na nagpatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Isang nag-iisang Diyos na dakila, Panginoon. Nag-iisang Diyos na tapat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. God, Lord, ikaw ang aming pinagkakagawalan, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang aming lakas, Panginoon, sa kabila, Panginoon. Ang suliran, Panginoon, sa mga pagsubok, O Lord. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang nag-iisang Diyos na dapat papurihan, na dapat pasalamahan, Panginoon. Dapat sambahin, Panginoon. God, patuloy ka, Panginoon, na maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa na lang namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Take some time and share sa mga po. Say hi, hello to everyone. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. So, good morning. Malapit na po yung ating Holy Week. So, i-announce ko lang po yung ating service for Holy Week. So, Monday po, wala po tayong prayer meeting. It's a cancel sa men's. Mag-resume tayo sa Lunes next week na pagkatapos ng Holy Week. And then, wala rin po tayong Wednesday night. Meron po tayong Friday, 6 p.m. Yun po yung Good Friday service natin. So, Wednesday night, cancel. Move natin po ng Friday. It's Good Friday. So, 6 p.m. po yung Good Friday natin this coming week. And then, we have Easter Sunday. And 6 a.m. po yung ating Easter Sunday. So 6 p.m. Friday, 6 a.m. sa Sunday po for Easter. So, okay? Ladies, hindi ko lang kung meron kayong prayer meeting. Doon na lang po dun sa group chat nyo. And again, kung nakita nyo po, meron tayong bagong aircon. Salamat sa blessing. Again, laging blessing ng Panginoon sa atin. At pumunta po din kayo doon sa likod, yung kitchen, social, meron din pong aircon. Blessing po yan ni Lord. Napaka-puti ng Panginoon sa atin. So, maging faithful lang po tayo sa Kanya, and He will bless us also abundantly. Diba? So, let's pray and start. Panginoon, papasalamat po kami sa umagang ito. Truly, you're amazing ka. Dakila ka, O Diyos, sa bawat buhay namin, Panginoon. Bawat ginawa mo sa buhay namin, paano mo kami pinatawad, paano mo kami minahal. Panginoon, salamat for everything, Lord. May you be with us this morning, be the center of this church, Panginoon, even sa buhay namin, ikaw yung maging sentro, Panginoon, and continue to fill us with your Holy Spirit, Panginoon. Continue to guide us in this work, Panginoon. Punuin niyo po kami ng pagmamahal sa bawat buhay namin. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name. Amen. So, kung titignan nyo, pagkatapos natin sa Galatians, nag-jump tayo in Philippians. Actually, sa isip ko, Ephesians dapat tayo. But in my heart, kailangan, sasabi ng Panginoon, as I pray, Philippians tayo. You know? And then, ang nangyari, I studied Philippians. So, the Lord wants us to study yung Philippians rather than Ephesians. Siguro, next, pagkatapos ng Philippians, doon natin balikan yung Ephesians. But for now, this is the Lord wants us to learn. So, ito, I just obey sa ating Panginoon. So, umpisahan natin yung author ng Philippians. So, alam natin kung sino yung author ng Philippians. O, kung titingnan natin yung
city ng Philippi, di ba? Philippians ay sinulat ni Paul. So, traditionally, again, recognize ang author ng Philippians ay si Apostle Paul. At isinulat niya to, most ng mga scholar, sinasabi nila, isinulat to, yung book ng Philippians is around Anno Domini 60 to 62. During Paul's first Roman imprisonment. Makikita nyo yun in Acts chapter 28 verse 30 to 31. Yun yung first Roman imprisonment ni Paul. At isinulat niya itong book of Philippians. Ito ay supported ng mga internal reference sa kanyang imprisonment kagaya ng Philippians 1:7 and 13 and 17 kung gusto niyo pong basahin. So, itong letter na ito, in-address niya sa mga Philippi o sa lugar ng Philippi. A Roman colony sa region ng Macedonia. At ngayon po ay Greece, Northern Greece ngayon sa panahon natin. So, ang Philippi, ito ay first European city kung saan una, Paul planted a church during yung second missionary journey niya around Anno Domini 49 to 51. Makikita nyo rin po yun in Acts chapter 16 if you want to. So ano po ba yung main theme ng Philippians? Ang main theme ng Philippians, kung babasahin natin buo, is yung tunay na kagalakan ay makikita natin sa ating Panginoong Jesus. Ito ay ini-express saan? Through humble service. Pagkakaisa bilang isang church at faithful endurance sa mga kapagsubukan o suffering ng isang church at ng individual. So, katulad ng title natin ngayon, Loving the Church Like Family, yun po yung title natin ngayon. So, ngayong umagang ito, kung titignan natin, church, hindi po siya isang building lamang. Di ba? Or isang Sunday event na pinupuntahan natin. Ito ay isang spiritual family. Tayo po ay isang pamilya dito. So Paul, itong letter niya sa mga Philippians ay nire-reveal niya how deeply yung mga believers should love, serve, and pray for each other. And the same thing for us. Just like a healthy church. Christ-centered family. It's the same thing sa atin. So, ngayong umagang ito, Paul will teach us to love as a church. Bilang isang pamilya na nagmamahalan. So, let's read verse 1 and 2. Sabi ni Paul, ako, si Pablo at si Timoteo ay mga alipin ni Kristo Jesus. Kami ay sumusulat sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Filipos. Gayon din sa mga tagapamahala at sa mga diakono. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos sa ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Paul and Timothy, bondservant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishop, deacons, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. So dito, Paul, kung titignan natin yung starting, yung kung paano niya isinulat itong book of Philippians, di ba? Nagsimula siya with his title. Ano? Apostle, sabi niya. Apostle of Jesus Christ. Hindi, di ba? Nagsimula siya na sinabi niya, bond servant of Jesus Christ. A servant by choice. Ibig sabihin, alipin ka. Pinili mong maging alipin ka. At pinili ni Pablo na maging alipin siya ng ating Panginoon. Nagpapakita dito ng kapagpakumbabaan, humility. Nakikita niya yung sarili niya as part of the family. Hindi siya above the family. Diba? Sinasabi niya sa church ng Philippi o sa mga taga-Philippians na pamilya niyo, hindi ako nakakaangat sa inyo katulad niyo ako na alipin ni Kristo. So, that's humility. Pinapakita ni Pablo.
na hindi siya angat sa kanila, but tinuturing niyang pamilya ang mga taga-Pilipos. At makikita natin dito na hindi niya lang ginrit si Timothy, but ginrit niya rin yung mga elders, bishop, mga deacons, at lahat ng mga saints dito. Ibig sabihin, everyone in the church matters. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo dito, lahat ng nasa church ay importante. Diba? Hindi lang yung mga deacons, hindi lang yung mga leaders ng church, hindi lang yung mga pastor, but everyone ay importante sa church. Example na lamang sa isang pamilya, di ba? Maraming mga magulang quietly na nagpre-prepare ng pagkain or binibigyan ng nagsiserve sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, or yung mga older siblings, so yung mga panganay na inaalagaan nila yung kanilang mga kapatid. But kung titignan natin, hindi sila napupuri, di ba? Hindi sila nakikita. Hindi nila nakikita yung effort ng isang magulang na pinaglilingkuran yung anak. O yung matandang o yung panganay, yung kuya, yung ate na inaalagaan yung kanilang mga kapatid. Sometimes hindi ito nakikita. Sometimes it not be praised. But they're doing the hard, faithful work ng pagmamahal. Likewise, sa isang church, merong mga ushers, merong mga cleaners o naglilinis ng church, merong mga youth workers, merong mga kids leaders, merong mga pastors o deacons dito sa church, often na hindi rin nakikita, di ba? Kung hindi nakikita yung kanilang mga ginagawa, pero yung kanilang ginagawa ay napaka-importante sa isang church. So, tanungin natin yung ating sarili. Am I serving the church out of love or waiting to be served? So, anuman yung ating nililinis o anuman yung role mo dito sa church natin. Naglilinis ka man ng sanctuary, nagtuturo ka man ng salita ng Panginoon, tandaan natin, gawin natin para sa Panginoon. Let's be a church full of people na gladly serve each other. Katulad ni Paul at Timothy dito sa kanyang sulat. Dito sa pagbungad na sulat ni Paul, na hindi niya disregard yung mga saints, to all the saints, sabi niya, diba? So, they are, importante din sila. Kung importante yung pastor, yung leader sa church, yung mga deacon, importante din yung mga tao na dito sa atin na naglilinis ng church, tumutulong ng walang kapalit. They are important also. And they are loved. Even sometimes it's unseen, sometimes hindi kayo napapasalamatan, sometimes hindi nakikita yung mga ginagawa nyo, but truly, you are important to this church. Lagi nyo, tandaan nyo. At sabi nga dito, that let's be a church full of people na masaya na maglingkod sa bawat isa, even dito sa ating church, katulad ni Paul and Timothy. At nagpatuloy siya in verse 3 and 5, sabi niya, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Tuwing maaalala ko kayo, humihiling ako sa Diyos na may galak para sa inyong lahat. Sa tuwing dumadalangin ako, ito ay dahil sa inyong pakikipag-isa sa Ebanghelyo mula pa noong unang araw hanggang ngayon. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making requests for you all with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now. So Paul dito, alam natin na nasa prison siya, di ba? Nakakulong. But kapag naaalala niya ang mga taga-Philippians, he doesn't complain. Hindi siya nagko-complain na lumayo kayo sa pananampalataya. Bakit ginawa niyo to? Hindi, di ba? Nagpapasalamat si Paul sa mga Philippians. Yung puso niya ay puno ng kagalakan kapag naaalala niya ang mga taga-Philippi. Hindi dahil sila ay perpekto, but dahil sila ay kasama niyang nangangaral ng salita ng Panginoon. They stood
by Him. Diba? Kasama ni Pablo, even nakanakukulong si Pablo, they are the one who is helping Paul in his imprisonment. So that's why si Pablo, na kapag naaalala niya yung mga taga-Pilipay, ay nagagalak ang kanyang puso. So, meron ba sa atin dito sa church natin na pinagdarasal yung isang tao when they're discouraged? Maybe someone na binisita mo sa hospital, called you o tinawagan ka during dun sa mga dumaranas ka ng mga kapagsubukan sa buhay mo, o dinalhan ka ng pagkain. Diba? Ganun yung sinasabi ni Paul sa mga Philippians. Nandun sila when Paul is, dumaranas siya ng kapagsubukan. Sila, ang mga taga-Philippians, ang nagdarasal para sa Kanya. Meron ba sa atin, buhay natin ngayon, na isang tao na nagdarasal sa atin? Na recall natin, meron ba na nung tayo ay nagdaranas ng mga kasakitan sa buhay, when we are discouraged, meron ba tao na nagdarasal para sa atin? Meron ba nung may sakit tayo, bumisita siya sa ospital, sa bahay, pinagdala tayo ng pagkain sa bahay? Ito yung sineselebrate ni Pablo, yung tunay na partnership, tunay na pamilya, di ba? So, let's be the kind of church na nagdarasal para sa bawat isa. Hindi lang kapag yung merong mga problema, mga tragedy na dumarating sa buhay, but regularly and joyfully na nagdarasal para sa atin. Diba? Katulad ng mga Philippians dito, na through thick and thin, nandun sila para kay Pablo. It's the same thing na encouragement sa atin ngayong umagang ito. Even in thick and thin sa buhay natin, mga pagsubukan, ups and downs sa buhay natin, dapat nandyan tayo para sa isa't isa. Nagdarasal, nagtutulungan, nagmamahalan bilang isang pamilya, bilang isang church. I-start natin yung ating week, this week, by praying for someone dito sa church natin. By name, kung kaya niyong sabihin yung kanyang pangalan na, Lord, pinagpipray ko sila dito, pinagpipray ko na pagalingin niyo siya, i-bless niyo siya, gabayan niyo siya, di ba? O sumulat ka ng isang card, or mag-send ka ng chat sa kanya, o message sa kanya. Let people know kung ano yung iniisip natin sa kanila, na tayo ay nagagalak kung asan sila ngayon. Diba? Ang pagdarasal sa church ay isang kagalakan. Nagkakaisang church o united church, and when we carry each other's burden in prayer, tayo ay lumalago sa pagmamahal. Yun yung tandaan natin. And in verse 6, sabi dito ni Paul, lubos akong nakakatiyak sa bagay na ito, na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So Paul, hindi niya ini-expect yung mga Philippians na maging perfecto. Di ba? Pinagkakatiwalaan niya ang Panginoon that God was still working sa kanilang buhay, sa mga Philippians. Wala namang perfecto, di ba? Hanggang nandito tayo sa mundong ito. And still Paul, thinking of the Philippians, they're not perfect. Yes, pinagkakatiwalaan niya ang Panginoon na ang Panginoon ay still working to those Philippian Christians. Just like He's still working sa bawat buhay natin.
Di ba? God still working in our lives. Hindi tayo perfecto. Di ba? We are not perfect. We make mistakes. But again, Paul is trusting God that He will complete what He started sa bawat buhay natin. Isipin natin ang isang tao sa isang church na ito ay lumalago. Maybe dati, isa siyang, hindi mabuting tao. Gumagawa ng mga masasamang mga gawain. But right now, is becoming more loving person. Dahil binabago siya unti-unti ng Panginoon. Or maybe, nakikita niyo siya na ino-overcome niya yung kanyang addiction, yung kanyang anger, o yung galit niya, o yung takot niya. Kapag nakikita niyo sa isang tao yun, that dati ganun siya, pero gradually, nababago yung buhay niya, then that's God's work sa kanyang buhay. Di ba? That's what Paul is saying here. That being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete until the day of Jesus Christ. Di ba? Kapag nakikita natin ang kapatid natin na binabago ng Panginoon, na dati ganun siya, ngayon, mas pinapakita niya sa buhay niya na nagmamahal siya, binabago niya yung buhay niya. Diba? Because of God working through Him. It's the same thing sa buhay natin. Hindi naman tayo ganito dati. Diba? Ganito ba tayo noon? Hindi, diba? But gradually, God working through us. Ang Panginoon, binabago tayo unti-unti. And He will finish that, sabi ni Paul. At nagtitiwala si Paul na ang Panginoon will complete it until we see the Lord Jesus Christ. So, maging pasensyoso tayo. Be patient sa mga tao na nandun pa rin sila dun sa stage of growing. And we are all, nandun lahat tayo dun sa stage ng growing part. We're not perfect. And ang pinaka-importante, don't give up on them. Kung ang Panginoon hindi siya nag-give up sa atin when we are growing in this faith. Diba? Tandaan natin kung paano tayo nagsimula noon. Yes, we're following Christ, but we stumble and fall. But Jesus, hindi siya nag-give up sa atin. It's the same thing sa atin ngayon. Kung tayo ngayon, nandun na tayo sa kalagitnaan ng race, at sila nandun pa rin, o nandun pa lang sa unahan. And nakikita natin sila, meron namang pagbabago sa buhay nila, but they make mistakes also. Don't give up on them. Keep sharing the gospel. Keep loving them as a family, like Paul is doing here. Diba? The Philippi Christians, they're not perfect. But Paul is patuloy na minamahal ni Pablo ang mga Philippines. It's the same encouragement sa atin. We're not perfect. We make mistakes. But keep loving each other. Keep encouraging each other. Keep building each other. We are family. Church family. We must love each other. Encourage natin yung mga tao sa kanilang journey. Yung mga kapatid natin na Kristiyano sa kanilang journey dito sa mundong ito. Sabihin natin sa kanila, tingnan mo kung gaano na kalayo ka dinala ng Diyos sa buhay mo ngayon. Magpatuloy ka. God's not done with you yet. Encourage them, di ba? Or if we are struggling sa puso natin, God, hindi pa siya tapos sa atin din. Diba? If we're struggling right now, take heart. God is not finished with us either. Nandun pa rin ang Panginoon, molding us and shaping us until we will see Him face to face. Sabi nga ng quote na nabasa ko, be patient. God isn't finished with me yet.
I don't know who wrote, but maganda yung sinabi niya na maging pasensyoso tayo. Maging patient tayo dahil ang Diyos hindi pa tapos sa aking buhay at sa inyong buhay din. Still, He's there, molding us and shaping us still. And verse 7 to 8, sinabi niya, "Matuwid lamang ang maging ganito ang aking kaisipan sa inyong lahat, sapagkat kayo ay nasa puso ko. Kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa pagkatanikala, sa pagtatanggol, at sa pagpapatunay na totoo ang Ebanghelyo. Ito ay sapagkat ng Diyos ang aking saksi kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat na tulad ng pagmamalasakit sa mayroon si Yesu Cristo." Sabi niya, "Just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my chain and in the defense and confirmation of the gospel. You all are partakers with me of grace. For God is my witness how greatly I long for you with all the affection of Jesus Christ." So dito, makikita natin, yung pagmamahal ni Paul ay hindi lang paimbabaw. Di ba? Sinabi niya na he longed for them with the affection of Jesus. Ibig sabihin, sacrificial yung pagmamahal ni Paul. Tender, patient love. Ito yung isang family love na makikita natin kay Pablo. Imagine natin ang isang sundalo na nakakulong. Writing, o sumusulat siya sa kanyang pamilya from prison. Sinasabi niya, "I carry you in my heart." Yun yung sinasabi at ginagawa ni Paul ngayon. Hindi siya bitter or nakapokus lamang sa kanyang sarili na sinasabi niya, "Dito ako, nakakulong ako ngayon." Hindi, di ba? He's full of love. Si Pablo ay puno ng pagmamahal para sa kanyang church family sa Pilipinas, sa mga Philippians. Sa atin ngayon, dito, in Frontier, San Fernando, sa ating church, magkakaroon tayo ng mga misunderstanding. Tama? Mga hindi pagkakaintindihan bilang isang mga Kristiyano. Merong mga damdamin na masasaktan minsan. May mga awkward moments na nangyayari sa atin bilang mga magkakapatid. Bilang church, bilang mga tao dito at magkakapatid bilang mga Kristiyano. But kung mahal natin ang Panginoong Hesus nang may affection at pagpapatawad, we will grow stronger. Katulad ni Pablo. Di ba? So, yakapin natin yung tao na maybe meron tayong misunderstanding or maybe we hurt their feelings. Forgive someone today. Sabihin natin sa kapwa natin o sa kapatid natin that ina-appreciate kita sa lahat ng mga ginagawa mo. Dito sa church, sa ating pamilya, dito sa church. Or kung hindi mo man siya kinakausap, I miss you. Di ba? Minamiss na kita. Kausapin mo na ako. Itong mga salitang ito ay nagpapa-heal ng isang sugatan na puso. So, we just don't attend church. Tandaan natin, we belong to each other. So, let's live like it. Na hindi lang tayo dapat nag-a-attend dito sa church. But, tandaan natin, we belong here and to each other. We are family. Tayo ay isang pamilya. Yes, like I said, magkakaroon tayo ng misunderstanding. Minsan may masasabi tayo na masasaktan yung feeling ng iba. Diba? Yung damdamin ng iba. Like Paul said again earlier in this verse, that they're not yung mga Philippians, they're not perfect. Either tayo din, we're not perfect. Maybe meron akong masabi sa inyo na hindi yung nagustuhan. Maybe I hurt your feelings. And I say sorry. Right now. Kung meron man akong nasabi sa inyo, I'm so sorry. I didn't mean to do that.
And the thing is, we must love each other as a church family. Magmahalan tayo magkakapatid. Huwag tayong magtanim ng galit sa bawat isa. Katulad ni Pablo dito, yes, nasa mahirap siyang sitwasyon. But hindi siya bitter, hindi siya selfish, hindi niya, nakakulong ako. Diba? Hindi. But, mahal niya pa rin yung Philippians. Pinapakita niya pa rin yung pagmamahal niya sa Philippians. It's the same thing sa atin. Whatever na pinagdaraanan natin sa buhay ngayon, whatever circumstances, we have trials, whatever yung mga hurt feelings na meron tayo, o meron man misunderstanding, piliin natin mahalin at magpatawad. Like I said, those words heal hearts. Remember that. And then in verse 9 to 10, sabi ni Paul, ito ang aking panalangin, na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pagkaunawa. Dalangin ko na rin na mapili ninyo ang mga bagay na pinakamabuti upang kayo'y maging tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. At upang kayo ay mapuspos ng bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Jesucristo na ikalwalhati at sa ikapupuri ng Diyos. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense in the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. So love that grows deeper also grows wiser. Tandaan natin. Kung pagmamahal na lumalago ng malalim ay also ito ay lumalago ng may katalinuhan. Si Pablo, gusto niya ang mga Philippians o ang taga-Pilipay ay sila ay lumago sa pagmamahal. More and more. But also to learn how to love well. Yun, yung gusto ni Paul. To make wise, God-honoring choices and live with sincerity. Yun yung gusto ni Pablo sa mga Philippians. It's the same thing sa atin ngayong umagang ito. Diba? As long yung ating pagmamahal ay lumalago deeper, yung ating pagmamahal grows wiser also. At gusto rin ni Pablo at ang ating Panginoon ngayon that magmahal tayo ng pasahigit. Pero as we love, kailangan, sabi ni Pablo, na to learn how to love well and make wise love. God-honoring choices sa buhay natin at may sinseridad. Minsan, loving someone means saying the truth in grace. Diba? Kapag mahal mo ang isang tao, sasabihin mo yung katotohanan. Tama? Diba? Dahil kapag hindi mo sinabi sa kanya yung katotohanan, ibig sabihin, hindi mo mahal yung isang tao. Ang isang kapatid, a brother or a sister in Christ, may be struggling. At yung pagmamahal, siya yung nagtutulak sa ating sabihin yung bagay na tulungan kita. Let me help you. Tutulungan kita sa iyong mga nadaranasan sa buhay ngayon. It's love that's truthful and discerning, hindi yung blind approval. Ibig sabihin, kailangan natin, kahit sinasabi ni Pablo na mahalin natin yung bawat isa, pero huwag nating aprubahan yung mga maling bagay sa buhay nila. Dahil hindi pagmamahal yun kapag hinahayaan natin yung mga kapatid natin na nagkakamali at nagkakasala. Diba? Katulad ng sinabi ko, loving someone, kailangan nating sabihin yung katotohanan with grace. Kailangan nating sabihin na sila nagkamali and we want to restore them back to Jesus Christ. Or maybe someone is struggling ngayon.
At yung pagmamahal na meron tayo, yun yung nagtutulak sa atin para tulungan sila. At sabihin sa kanila, tutulungan kita. Tara. So, the encouragement sa atin ay tulungan natin yung bawat isa na lumago sa ating pagmamahal at pananampalataya. Mag-attend tayo ng Bible study together. Encourage natin yung bawat isa na gumawa ng mga wise choices sa buhay na ito. Maging tayong isang church na nagsisik ng excellence, hindi comfort. I-pursue natin yung sincerity at yung integrity dito sa church natin. Sabi nga ni Charles Spurgeon, the church is not a museum for saints, but a hospital for sinners. Charles Spurgeon. Yung church, sinasabi ni Spurgeon, yung church, hindi siya museum ng mga perfectong tao. Yun yung sinasabi ni Charles Spurgeon dito. Itong church natin is the same. Hindi ito para sa mga perfectong tao. Hindi ito museo para sa mga, mga perfecto at walang kasalanang tao. But our church is a hospital for sinners that needs Jesus sa buhay nila. The same sa atin, di ba? We came here as sinners. Pumunta tayo dito because we are sinners. Because we need to be healed by Jesus. It's the same thing for all of us. For the people, mga tao na pupunta dito, we don't reject them. We want them to accept Christ and be healed sa kanilang mga kasalanan. So, this morning, yung mga encouragement sa atin na iiwan ni Pablo ngayon is itong church natin, imaginein natin kung ano yung, kung imaginein natin what it looks like kung tayo ay tunay na namumuhay bilang isang spiritual family. Ibig sabihin, naglilingkod, nagpapakumbaba tayo at naglilingkod katulad ni Paul at Timothy. Pinagdarasal natin ng bawat isa ng may kagalakan. Hindi nila pipilitan, pero puno ng kagalakan. Nagtitiwala sa Diyos dun sa gawain ng ating Panginoon in one another. Nagmamahalan tayo with Christ's affection. Tayo ay lumalago dun sa karunungan at pagmamahal ng Diyos. Ito ang hindi panaginip. Ito ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Ito yung gusto ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat. Ano yun? To serve humbly, to pray for each other, to trust God in His work, and love one another, katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon sa ating buhay. So, i-commit natin ngayong umagang ito na tayo ay maging isang church, a family mark ng pagmamahal, grace, at katotohanan. Huwag nating hintayin pa na someone started. Let it begin with us. So, yung encouragement sa ating lahat ngayon, yung ating pagmamahal can grow stronger, wiser, and more sincere as we keep pursuing God's best. Huwag tayong mag-settle for anything less. Huwag natin sabihin, okay na yan. What is best? Sabi ni Pablo dito. Diba? Kung ano yung pinakamabuti at pinakamaganda, don't settle for less. The church, ang ating church, katulad ng Philippines, katulad ni Paul sa Philippines, their family, na minamahal ni Pablo, is the same sa atin. The church is a family. Bond together. Nagkakaisa. United. And humble na naglilingkod. Meron tayong shared mission
Ano yun? Na-share yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. And ipakita yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat buhay natin. God is at work sa bawat buhay natin. Yun yung tandaan natin. And He will continue His work until Jesus comes again. Yun yung tandaan natin. Let's love one another with the affection of Christ. At tayo ay lumago in knowledge and wisdom ng ating Panginoon. So magpatuloy lang po tayo. Magpatuloy tayo magmahal, maglingkod, at lumago sa ating Panginoon. Dahil yun ay ang importante. Di ba? Yun yung importante bilang isang Kristiyano. Tayo ay isang parte na something eternal. As we love each other, katulad ng isang pamilya, as we serve ng may pagpapakumbaba, as we grow in wisdom, tayo sa buhay natin bilang isang Kristiyano, nire-reflect natin yung love ng ating Panginoong Jesus sa mundong ito na nakapalibot sa atin. Tandaan natin, itong mundong ito ay nakatingin lahat sa atin. At malalaman nila that we are His disciples the way we love one another. Kung paano tayo nagmamahal. So remember, hindi pa tapos ang Diyos sa bawat buhay natin. The work He has begun sa buhay nyo, sa buhay ko, He will complete. Isa puso natin at magpatuloy tayo. Knowing that we are loved deeply and we are being transformed daily. And God is using you and me for His glory. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, for encouraging us to love one another bilang isang church, Panginoon. That i-treat namin yung bawat isa as a family, Lord. Na, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan na magpatawad at magmahal, Panginoon. Whatever, Lord, nagawa namin sa bawat isa, Lord, bigyan mo kami ng pagpapakumbaba, Lord, na ito ay magpatawad at mahalin, Panginoon, ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, for this freedom that we can come boldly to your throne and listen to your word and be encouraged by your word. May you fill us with your Holy Spirit and guide us through this life, Panginoon. We need you. Without you, Lord, we are nothing. So we need you, Lord. Continue to mold us and shape us, Lord. We know, Panginoon, na every battle we face in this life, kasama namin kayo, Lord, fighting this battle. So we love you, Lord. We praise you. And we commit all these things. In Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord. The
God, para sa akin, Panginoon, na dinadalayan din namin yung Lord na bigyan niyo ng pusong dalisay, Panginoon, na ikaw lang po ang sinusunod, Panginoon. Ikaw lang ang sinasamba, Panginoon, Lord God. Puso na mahalin ka, Panginoon, at mahalin ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Kaya gabay niyo po ang bawat isa. Sa akin na lang